Katangiang pisikal na naipapasa sa mga anak, Week 7. Pagmasdan mo ang iyong sarili sa salamin, ano-anong bahagi ng iyong katawan o anyo ng muka ang masasabi mong kapareha sa iyong nanay at tatay? Aling pisikal na anyo naman ang kapareha sa iyong nanay lamang? Kung ikaw ay may kapatid, sino sa inyong magkakapatid ang mas kamukha ng inyong nanay o inyong tatay? Ang mga katangiang pisikal gaya ng kulay ng buhok o hugis ng muka ay naipapasa na magulang sa kanyang magiging mga anak o supling. Subalit hindi lahat ng mga pisikal na anyo ng magulang ay may papasa agad sa kanilang anak o sa lahat ng kanilang magiging anak. Sa araling ito, makikilala mo ang mga katangiang pisikal o mga katangiang maoobserbahan mo sa panlabas na anyo ng mga tao, hayop at halaman na maipapasa ng magulang sa kanilang magiging supling o offspring. Pagmasdan ng larawan, maaari din namang kumuha ka ng larawan ng iyong pamilya at pagmasdan ito, suriin ang larawan. Kilalanin ang mga pisikal na anyo na naipasa ng magulang sa kanyang anak o ng iyong mga magulang sa iyo at sa inyong mga kapatid. Narito ang halimbawa ng isang larawan ng pamilya. Sino kaya ang magkakamuka? Mga pisikal na katangian ng mga may buhay na naipapasa sa kanilang mga supling. Ang kakayahang magparami ng lahi ng mga tao, hayop at halaman ay siyang nagpapatuloy ng buhay ng mga ito sa mundo. Sa ganitong pamamaraan ay naipapasa din nila ang mga katangiang pisikal sa kanilang mga supling. Pagmasdan ng larawan ng aking pamilya, sino kaya ang kamukha ng aking anak? Ang pisikal na katangian ng mga ama at ng ina tulad ng hugis at kulay ng mga mata, kulay ng buhok at balat, hugis ng ilong at mga labi, hubog ng katawan at taas ay napapasa sa kanilang mga anak. Ngayon naman ay pagmasdan ninyo ang larawan ng pusa at kuting, aso at mga tuta nito. Ang mga hayop gaya ng aso, pusa at ibon ay nakapagpapasa ng mga pisikal na katangian tulad ng kulay ng mga mata, balahibo at hugis ng katawan sa kanilang mga supling. Pagmasdan naman ninyo ang palaka at mga itlog nito, gayon din ang paru-paro at mga itlog nito. Ang mga hayop na nangingitlog katulad ng paru-paro at palaka ay iba ang anyo ng isinilang, ngunit nagiging katulad din sila ng kanilang mga magulang habang sila'y lumalaki. Ang mga halamang nagmula sa binhi o buto ay may katulad na hugis ng dahon at bunga sa kanilang mga halamang magulang. Ang buto ng bayabas ay lumalaki at nagiging isang puno ng bayabas at namumunga ng prutas na bayabas. Ang pagtubo ng dahon, tangkay at bulaklak ng gumabela at rosas ay lumalaki katulad sa kanilang mga magulang na halaman. Gawain sa pagkatuto bilang isa, piliin sa loob ng panaklong ang mga pisikal na katangian na naipasa ng iyong nanay at tatay sa iyo. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, gamit ang sagot sa talaan, sagutin ang mga tanong. Para naman sa huling gawain, gawain sa pagkatuto bilang 3, gumuhit sa iyong kwaderno ng anumang larawan ng halaman o hayop na iyong nakikita sa paligid. Sumulat na 5 pangungusap hinggil sa pisikal na anyo nito na maaari nitong ipasa sa kanyang magiging anak o supling. At dito nagtatapos ang ating aralin sa week 7. Hanggang sa muli mga bata!